Pagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Janela Pati Aguilar. Ito po ang aking day 35 devotion para sa ating 365 na devotion. Pinamagandang maganda, maganda. Ang topic natin yung beauty. Tama verse natin yun ay matatagpan sa Hebrews chapter 1 verse 3. Ito ang sabi po dito. The sun is the radiance of God's glory and the exact representation of being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Sa Tagalog naman po. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinuan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kapangyarihan doon sa langit. Ang teachings natin ngayon na number 1, God is the highest degree of beauty. Si Lord yung pinakamataas, kumbaga. Hindi sasabihin itong beauty, hindi yung hindi yung appearance natin, hindi yung maganda pogi, hindi po yung kasi yung degree kasi ng beauty ni Lord, hindi natin kayang abutin. Pagandahan, Diyos din natin yung kayang abutin kasi iba yung magandahan na meron siya as in whole package kasi maganda na yung physical, maganda pa yung kalooban, di ba? Number 2 po, Jesus is exact representation of God. Si Jesus, di ba? Siya yung exact na representation ni Lord. Parang kamukha siya ganun. Yung beauty kung pag-uusapan, pati yung ugali ko ang kuha niya. Siya yung exact representation ni God. And number 3 po, Christ likeness makes Christians beautiful. Kami pagkakatulad ni Christ. Yun yung magiging kagandahan sa atin bilang mga Christians na yung karakter ng Diyos. Diba? Yung karakter ni Lord, mas maganda ng gayahin natin, diba? Kasi wala kasi yung ang ganda mo sa physical appearance ng pero pag yung loob mo, parang hindi naman ganun kaaya-aya katulad ng pinapakita ng appearance mo, diba? Kaya mas maganda na yung gayahin natin, parang, diba may na-idol tayo, kunyari idol natin siya kasi maganda, maging sumala, ganun. Kaya simulang yun ang kailangan natin, parang idolohin na lang si Lord kasi perfect siya yung word package siya, diba? Banal siya, diba? Maganda siya na siya yung exact representation natin with God kasi maganda yung siya yung natin gayahin natin, ganun siya yung tingalain natin or parang niluluck up natin, ganun. And the applications naman po number 1, be perfect just as God is perfect. Kasi tawag dito, malayo yan sa atin ng ating Panginoon, maging katulad niya, maging katulad niya. Kasi gusto nila maging perfect tayo. Kung paano naging perfect si God, gusto niya ganoon din tayo, diba? Kasi gusto niya kahit, pero hindi natin kayo, diba, kung tayo lang, pero dahil nga na kay Lord tayo, may gabay niya tayo, magiging kaya natin na maging perfect katulad ng God. Basta manampalataya lang tayo sa kanya, sunod sa bawat mensahe na nasa Bible yung gagawin natin. Number 2, be Christ-like in character. Ito pa na sinasabi na ang gaya natin si Christ, diba? Yun kasi ang maganda sa atin yung katulad ni Cristo. Tayo maganda ng kahit sa yaman. Kung nanampal tayo kay Lord, kung sumunod tayo sa kanya, yun yung maganda sa atin, diba? Parang unti-unti mo na napapansin na simula sa maganda ako, siguro huli na lang yung appearance and siguro sa kalooban mo na makikita yan sa, diba? Pag maganda yung kalooban mo, pag masaya ka, diba? Parang makikita sa aura ng mukha mo. Kaya ganun ang katulad, parang i-look up natin yung kasi Kristo yung pagandahan na meron siya. And last po, number 3,
sumusunod tayo sa Kanya, nananampala tayo sa Kanya, sinasamba natin siya. Ayun, magiging maganda sa paningin ni Lord. Magiging maganda tayo, magiging pogi tayo, ganun kasi yun yung layunin ni Lord na sumunod tayo sa Kanya. Hindi mo gusto niya maging perfect tayo katulad niya. Kaya yun yung magpapaganda sa ating mga followers niya. Pag sumunod tayo, magiging maganda tayo sa paningin ng ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan ng katulad natin na kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.